Sa kabanatang ito, ipinakita ang pagtatalo ng simbahan at mga estudyante tungkol sa edukasyon. Pinamunuan ni Isagani ang paninindigan ng kabataan, habang si Padre Fernandez naman ang kumakatawan sa simbahan. Isagani, naririnig ko ang iyong mga reklamo. Bakit tila labag kayo sa pamanakad ng simbahan? Hindi po kami labag, Padre. Nais lang po namin ang kalayaan ng pag-aaral ng pantay ng pagtingin. Pinagabayan lamang namin kayo. Ang disiplina ay mahalaga. Ngunit kung sobra ang paghihigpit, nawawala ang aming boses. Ang edukasyon ay nagpapalaya, hindi nagtatali. Hindi ko kayo naisanggan. Ngunit ito yung matakaran ng simbahan. Kung may katarungan, susunod kami. Ngunit ipaglalaban namin ang aming karapatan bilang kabataan. Marahil kailangan ko rin pakinggan ng simbahan. Sa pag-uusap ni Isagani at Padre Fernandez, nakita ang tensyon sa pagitan ng simbahan at kabataan. Ipinakita nito na ang edukasyon ay sandata ng pagbabago at ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Naganap sa mga sumunod na araw ang iba't ibang karanasan ng katatakutan. Lumaganap ang balitang ang mga estudyante kinasabwat ng mga taga-bundok ng San Mateo at di umano lulusobing bigla ang Maynila sa tulong ng mga bapor ng Pagnigma at ng Alinman na nooy nasa luok ng Maynila at tutulong daw sa kilusan. May pangkat din daw ng kabataan ang nagsadya sa Malacanang upang tumulong sa Kapitan General at sapagkat natuklasang pawang sandatahan ay ikinulong lahat. Magandang umaga mga ginang. Tingnan nyo, bagong sulatan. Lalong naglubha si Kapitan Tiago nang hulihin si Basilio at may nahalughog sa kaniyang mga aklat. Nadagdagan pa ito ng pagkasindak ng ibalita ni Padre Irene ang bagay na nakapangingilabot. Umungol ng makalawa at saka bumagsak na wala ng hininga sa higaan na nakadilat ang mga mata. Natakot si Padre Irene at tumakbo, subalit nakakapit sa kanya ang patay. Kaya ito'y nakaladlad at naiwan sa gitna ng silid. Sa loob ng Maynila, sa isang tindahan kalapit ng mga pamantasan na dinadayo ng mga estudyante, pinag-uusapan ang naganap na pagkakahulihan. Nahuli na ba si Tadio? Aba, nabaril na siya. Naku, hindi pa siya nagbabayad ng utang sa akin. Bilang huwag niyang kalakasan ang iyong pagsasalita. At baka pag hinalaang naalam kayo, tinulong ko na lahat ng pinahiram niyang sulat sa akin. Dahil baka matagpuan ka kapag nagsiyasa. Dapat maging handa kayo, Gina. Nabilanggo rin daw si Sagani. Walang isip ang Isagani iyan. Hindi naman siya dinargin kung bakit ang marunong at nagpresinta. Tiyak na babarilin din siya. Wala naman siyang utang sa akin. At paano naman si Paulita? Marami siyang tagahanga. Maaring tantamin ng bahagya. Ngunit hindi magtatagal at makakasal din siya sa isang Kastila. Sa tahanan ng Yumao'y nagkatipon-tipon at pinag-usapan ng mga kakilala at mga kaibigan ng nasawi ang isang himala. Sinasabing nagpakita si Kapitan Tiago sa mga monga sa Santa Cruz noong kasalukuyang naghihingalo. Naging marangya ang kanyang bulong, maraming dumalo, ngunit karamihan ay dahil sa kanyang kayamanan. Sino kaya ang
Sa halip na tunay na pagluluksa, mas pinag-usapan pa ang kanyang mga ari-arian. Maganap sa lalawigan ang balita sa pagkabilanggo ni Basilio. Dinamdam at pinag-usapan ito ng mga taga San Diego. Nabalitaan sa Tiani na pagpapatapon ang pinakamaagang na parusa sa binata at saka ipapapatay habang nasa daan. Nang makarating ang balita sa kubong tinitirhan ni Huli at ng kanyang ingkong ay kinailangan pang ulitin sa kanya ito ni Hermana Bali. Si Basilio, ang asawa mo, alam mo ba ang nangyari sa kanya? Nabingi ang Si tainga ng Basilio, dalaga ang mahal ko, at si nakaramdam Basilio. ng matinding dalamhati ang puso. Namutla hanggang sa tuluyang nawalan ng malay tao. Nang mahimasmasan, isang tinig na lihim ang nagudyok ng tanging paraan, ngunit kakilakilabot. Si Padre Camora ang kura? Napakagatlabi si Huli at malungkot na nagmuni-muni nang dipin ang kanyang ingkong upang palitawin ang kanyang ama. Si Padre Camora ang tumulong upang mapalaya ang matanda. Hindi lubos na nasiyahan ang mga praile sa matapat niyang pasasalamat, kundi humiling ito ng mga paghahandog. Mula noon ay iniwasan na niya ang praile. Nag-abuluyan ang mga dukhang kamag-anak ni Basilio upang mailigtas ang binata. Ngunit hindi man lang nakaipon ng 30 piso, kaya umisip na lamang ng lalong mabuting paraan si Hermana Bali. Ang ibabaw ko siya Ipinayo ay niya ang para sa pagsangguni mahirap. sa kawani Magsangguni na ka sa para sa kawani. mahihirap. Sinunod ni Huli ang payo at ipinatungo niya roon ang manang na may dalang isang salapi at ilang putol ng bendang na usa na nahuli ng kanyang ingkong. Ngunit walang nagawa ang kawani upang mapalaya si Basilio. Ipinayo nitong kausapin ang hukom. Tumungo si Huli sa hukom. Ang hukom naman ay nagpayong humingi sila ng tulong kay Padre Camora. Ngunit umiling si Huli at ayaw magtungo sa kumbento. Batid ni Hermana Bali ang sanhi. Si Padre Camora ay kilalang malikot sa babae. Huwag kang matakot. Kasama mo ako. Hindi ba payo ng matandang basyo na ang isang dalaga nagpupunta dapat sa kumbento? Sa unay nag-atubili si Huli. Ngunit nang mabalitaan niyang napalaya na sa Maynila ang mga kasamang bilanggo ni Basilio at ang binata na lamang ang tanging naiwan dahil walang tumulong, natapos ang takot ng dalaga. Pinamanhikan niyang samahan siya ni Hermana Bali sa kumbento. Datapwat nang dumating sa pinto nito, Siya, umalik na tayo kung ayaw mo. Pabayaan mong barilin si Basilio sa daan at sabihin nagtangka siyang tumakas. Tsaka ka na magsisi kung patay na siya. pikit matang pumasok si Huli sa pintuan, kasunod ang matanda. Pagsapit ng gabi, pinag-usapan ang nangyari ng hapong iyon. Isang dalaga ang tumalon mula sa bintana ng kumbento na bumagsak sa batuhan at namatay. Kasunod noon ang paglabas ng isa pang babaeng parang baliw na sumisigaw at tumitilik sa lansangan. Kinabukasan si Tandang Seloy tuluyan nang nawala sa nayon. Dala ang kanyang sibat sa pangangaso. Maraming estudyante ang naaresto dahil sa mga paskil, ngunit isang mataas na kawani ng pamahalaan ang may malasakit at nais tumulong. Guardia, suriin ang kaso ng mga estudyante. Wala silang kasalanan, malayain sila. Opo, Ginoo. Salamat po. Wala naman kami ginagawa. Karapatan niyo ang justisya, hindi dapat kayo makulong ng walang ebidensya. Bakit ako naiwan? Wala din naman akong kasalanan. May mabigat na maratang laban sa iyo. Hindi ka papaaring palayain. Ilan ba ako magkakaroon ng justisya? Bagamat may mabuting opisyal, nanatiling bulok ang sistema
Hindi lahat ay nabibigyan ng katarungan. Ipinakita ng kabanatang ito na may pag-asa, ngunit marami pa ring inosente ang nagdurusa tulad ni Basilio. Tanging si Basilio ang hindi pumasa sa mga asignatura, hindi rin bumagsak o tumakas sa Europa. Sa loob ng piitan na rin niya nabalitaan ang mga nangyayari sa Tiani, ang pagkamatay ni Huli at ang pagkawala ni Ingkong Silo. Samantala'y gumaling na si Simon, nagpabalitang magdaraos ng isang malaking pista bilang pasasalamat sa kanyang pagaling at ang kanyang bayang nagpapayaman sa kanya. Siya nga ba, Senyor Sinbad? At silawin niyo kaming minsan sa isang bagay na anyong Yankee. Marami kang utang na loob sa bayang ito. Manyari pa. Ihahandog niyo marahil ang buong bahay. Marahil, ngunit ako'y walang bahay. Binili niyo sana ang bahay ni Kapitan Tiago. Nauwi lamang ka Senyor Pilais na nagbabayad ng napakaliit. Hindi umimik si Simon. Magmula nooy naglagi na siya sa tindahan ni Don Timoteo Pilais na ayon sa balita ay nakasosyo niya sa pangangalakal. Makaraan ang ilang linggo, lumaganap ang balitang si Juanito Pilais, anak ni Don Timoteo, ay kakasal sa dalagang pinagmimithian ng lahat. Taga rito man o dayuhan, si Paulita Gomez. Totoo ngang si Paulita ay ikakasal na kay Juanito Pilais. Ang pag-ibig ng dalaga kay Isagani ay napawi na, tulad din ng alinmang unang pag-ibig na nabubuo sa magagandang pangarap. Ang mga pangyayaring gawa sa mga paskin at ang pagkabilanggo ng binatay na kapagbago sa kalooban ng dalaga. Nang matapos na ang buwan ng Abril at halos limot na ng mga tao ang nakakatakot na pangyayari, pinagkabalahan sa Maynila ang piyestang idaraos ni Don Timoteo Pilais sa kasal ng anak. Napabalitang si Simon ang nag-ayos ng bahay. Ang pag-iisang dibdib ay idaraos 2 araw bago umalis ang general. Naging alingas-ngas ang balitang si Simon ay maglalabas ng tipak-tipak na brilyante at magsasabog ng mga perlas sa karangalan ng anak ng kasosyo. Apat na buwan na nakalipas nang ako'y hindi pinag-iyong balang. Nagkamali ako. Marahil ang aking kaparasuhan ay mabilang ko. Nang dahil sa iyo, ako'y nakalaya. Kayo ay may katuwiran, pasiklabin ang himagsikan. Sumama ka sa akin sa aking laboratorio. Petro Gasolina! Dinamita! Tama, pero higit pa roon, ito ang huling sandata ng mga mahihina. Lakas para sa lakas. Ang lamparang ito ay ilalagay sa gitna ng piging. Natanaw ni Basilio si Juanito Pilais sa piling ng isang babaeng nakadamit pangkasal. Nasa gayong kalagayan si Basilio nang mamataan niyang lumabas si Simon sa bahay. Dala ang kaha ng lamparang maingat na nababalot. Lumulan sa isang sasakyan at sumunod sa hanay ng mga umabay sa bagong kasal. Kinilalang mabuti ni Basilio ang kutsero nito upang huwag siyang maligaw sa pagsunod. Ganun na lamang ang kanyang pagkagulat nang mamukaan niya si Ginong, ang kutserong binugbog ng mga sibil, at siyang nagbalita sa kanya ng mga nangyari sa Tiani. Sa dating bahay ni Kapitan Tiago, idaraos ang piyesta at magiging panauhin si Don Timoteo Pilais, ang mga Diyos-Diyosan ng Maynila, na magbibigay ng karangalan sa kanya. Napakalaki ng iginanda ng tahanan ni Kapitan Tiago na wala ng tuluyan ang amoy apyan. Ang malalaking bulwagan ay napapaligiran ng mga malalaking salamin at sahig na naglalatagan ng alpombra, pinalitan ng mga silyang panahon ni Louis the First VII, ang malalaking silya ni Kapitan Tiago. Ang mga kortina ay mapulang teryosopilong, nabubordahan ng ginto at may mga titik ng pangalan ng mga bagong kasal. Ang kainan ay nagagayakan ng mga bulaklak.
Nasa gitna nito ang 30 kataong mesa at sa paligid ng dingding ay maliliit na kumpol ng mga bulaklak, ang mga bungang kahoy at ang mga ilaw na nakalagay sa gitna. Ang pinggan ni Juanito ay may tandang punpong ng mga rosas at ang kay Paulita na may bulaklak na suha at azucena. Ng mga Diyos-Diyosan ay nasa gitna ng maluwang na azotea sa isang magarang kiosko. Doon malayang nakapaglalagot ang hangin upang mapanatili ang kalamigan ng maghahapunan. Sigani, huwag na tayong magsayang ng panahon. Bahay na yan ay puno ng pulbura, sasabog na yan. Ako, ibig kong dumito. Hindi ko siyang makita sa huling sandali. Kung gayon, matutupad na ang tinadhana. Juan Crisostomo Ibarra, sino siya? Isang malaking biyo ang ilagda ang pangalan ng isang Filibusteong 10 taon nang namatay. Iro? Isang biyo ang maaaring magdulot ng kaguluhan. May mga babae pa naman. Yan ang kanyang perma. Yan ang tunay na sinulat ni Ibarra. Doon naman mabilis na tila, lintik na pumasok ang isang anino. Sa gitna ng pagkabigla ng lahat ay sinunggaban ang lampara, tumakbo sa azotea at hinagis ito sa ilog. Naganap ang lahat sa isang kisap-mata lamang. Higit pang naging mabilis ang anino sa kanyang pag-igpaw sa mga pader at pagtalon sa ilog. Ang lagapak ng katawan sa tubig ay lumikha ng ingay na narinig sa azotea. Dumating ang balitang nilusob ng mga tulisan ang bahay liwan-liwan ng mga praile sa baybayin ng ilog Pasig. May 2,000 piso na buwan ng mga alisa. Sugatan mo ba ang isang praile at 2 alila? Tanggol ang pura sa pamagitan ng silya. Nalagasira-sira sa kanyang mga kamay. Tungo si Benzab sa puok ng pinangyarihan at sa daan ay binuo na sa sarili ang pangyayaring ilalathala. Ang mga paglalarawan niya sa General at kay Padre Salve ay angkop na angkop sa kura at ang anyo naman ng nanloob ay mailalapat sa mga tulisan. Lalawak pa ang balita dahil sa babanggitin niya ang ukol sa pananampalataya, ang pananalig, ang utang ng mga Indo sa mga praile at sasabihin ng mga dalagang nakabasa. Si Binzab ay simbangis ng mga leon at sinlambot ng tupa sa loob. Bayon na lamang ang kanyang pagkamangha nang si Padre Camura ang datnan niya sa puok na sinadya. Ang kurang ito'y ipinadala ng kanyang probensyal sa bahay pahingahang iyon bilang kaparusahan sa mga ginawa niya sa Tiani. Gasgas ang isa niyang bisig at may munting sugat sa noo. Aapat ang nanlusob na pawang nakaitak at ang nanakaw ay 50 piso lamang. Hindi yan totoo! At bakit? Hindi ako hangal. Isang nakakatakot na balita ang namagitan sa kanilang pagtatalo. May mahalagang bagay na ipinagtapat ang mga tulisan. Isa sa mga tauhan ni Matanglawin o Kabisang Talis ang tumipan sa kanila sa Santa Mesa upang sumama sa pangkat na manluloob sa kumbento at sa mga bahay ng mayayaman. Sino kaya ang naglagay ng mga pulbura? Ang mga praile kaya? Ang Chino si Kehoga, Ang estudyante? Simon? nawala si Simon ng walang bakas. Hanapin nila ang demonyo. Kaya pala kagabi. Nagkagulo kagabi habang kami ay naghahaponan. Isang magnanakaw, tauhan kaya ng kamay ng dilim? Hindi nahuli? Tumalon sa ilog at walang nakakilala sa kanya. May nagbalitang Isaro Castilla at may nagsabi namang Chino at ang iba'y Indo daw. Yan may hindi mabuti ang kumuha ng hindi sariling alam. Niluuban ang isang bayan sa Cavite at sinamsam ang mga sandata sa tribunal mula sa Tayabas hanggang sa Pangasinan at maging sa timog ng Albay. Ang hilagang Cagayan ay napabantog ang kanyang pangalan sa pandarambog o pagnanakaw.
Sulong duwag, lakad! Hoy, mautang. Maaari mo silang palakawin ng payapa? Ano bang mayroon sa iyo, Carolino? Sa akin ay wala, ngunit ako'y naawa kasi sila ay tao'ing katulad natin. Bago ka pa nga, ano ba ginagawa niyo sa bihag ng digmaan? Aba, kung may magagawa lang kami mabuti ay ginagawa namin. Mga limang lugar na to! Sulong! Lagad! Tiyak ni Padre Florentino na si Simon ang Kastilang hinahanap. Dumating ito ng duguan. Hirapan ba kay Ginoong Simon? Bahagya po, ngunit matatapos namin ito sa ilang sandali. Net, anong ginagawa nyo? Diyos ko! Anong iniinom nyo? Sayang lamang at wala na akong lunas. Diyos ko, Diyos ko! Huwag kayong mabahala at ang nagawa na ay nagawa na. Ginoong Simon, patawarin na kayo ng Diyos. Una, ang pagkamatay ni Maria Clara. Sangayon ako sa inyo. Hindi ko alam, Ginoo. Iniwan ni Padre Florentino ang bangkay at tumungo siya sa banging nakaharap sa dagat Pasipiko. Dala ang kahang bakal na kinalagyan ng kayamanan ni Simon. Inihagis niya ang maleta sa dagat.